Hindi ka maniniwala na hindi ito niluto sa oven at hindi ko rin to ginamitan ng yeast. Hello mga kumare! Today ay gagawa tayo ng no bake at no yeast na cinnamon rolls. Less than 30 minutes lang at meron ka ng cinnamon rolls. Para sa ating first step, gagawa muna tayo ng ating buttermilk. Para magawa ito, kakailanganin natin ng 1 cup ng evaporated milk o kaya ay fresh milk. At para maging buttermilk ito, magdadagdag tayo ng 1 tablespoon ng white vinegar. Pwede dito yung mga ginagamit natin sa paggawa or pagluto natin ng adobo. Buttermilk yung gagamitin natin para mas malambot yung ating bread dahil nga hindi natin to gagamitan ng yeast. Set aside lang muna natin ito for 10 minutes hanggang sa mag-curdle siya at prepare na natin yung ating mga dry ingredients. Gagamit tayo dito ng all-purpose flour pero pwede dito yung bread flour. 3 cups muna ilalagay natin sa ating mixing bowl at yung 1/2 cup ng all-purpose flour ay itatabi muna natin para mamaya. Lalagay na ako ng 1 teaspoon ng cinnamon powder dito sa ating mixture pero kung hindi nyo masyadong gusto yung mas cinnamon na flavor ay pwede nyo skip yung step na to. At sa pampaalsa natin, naglagay lang ako ng 2 teaspoons ng baking powder. And then haluin lang natin na mabuti yung ating mga dry ingredients. Set aside muna natin ito at balik tayo doon sa ating buttermilk. After few minutes, nag-curdle na siya kaya ngayon mag-a-add na tayo ng ating 2 tablespoons of white sugar. 2 kutsara lang dahil matamis naman na yung feeling natin. Syempre, 1 teaspoon ng ating asin na may malay para pampabalanse. Lalagay din tayo ng 1/4 cup ng melted butter or margarine. Haluin natin itong mabuti hanggang sa matunaw yung ating asukal. At habang tinutunaw natin yung sugar, ay comment mo naman kung saan ka nanonood ngayon. Pagkatapos ito ay combine na natin yung mga wet and dry ingredients natin. Ito nga pala sa recipe na ito ay hindi na tayo magpapaalsa pa ng ating dough dahil diretso na yan lulutuin kapag na-form na natin yung mga cinnamon rolls natin. Para hindi kayo masyadong malagkitan sa ating mixture, una spatula muna yung gamitin ninyo and then kapag medyo na-absorb na niya halos lahat ng ating flour, pwede nyo na siyang i-transfer sa inyong workspace. Make sure na i-dust nyo muna yung inyong work area bago nyo i-transfer yung ating dough. Yung tinabi natin na 1/2 cup kanina ng harina yung gagamitin natin para i-dust yung ating workspace at para na rin i-adjust yung ating dough kung sobrang lagkit niya. Nasa 3 1/4 cup yung nagamit ko dito pero iba-iba kasi yung klase ng harina. Minsan merong matakaw sa liquid at meron namang hindi masyadong matakaw kaya kayo na lang bahalang mag-adjust. Yung hinahanap nga pala nating consistency ng dough ay hindi yung sobrang tigas na dough na parang clay yung tigas niya. Medyo mas malambot sa clay, yung parang dough talaga ng tinapay katulad nitong nakikita nyo sa ating screen. Mapapansin nyo na shiny pa din siya pero hindi na siya yung dough na dumidikit sa mga palad ninyo. Hinati ko nga pala sa dalawa yung dough natin para mas marami tayong magawa. Niroll ko nga pala yung dough natin into 1/3 inch thickness pero nasa sa inyo kung gusto nyong mas makapal sa 1/3 inch, pwede yung 1/2 inch. Para sa filling natin, gagamit tayo ng 6 tablespoons ng brown sugar at 2 teaspoons ng cinnamon powder. Yung ginamit ko dito ay muscovado sugar pero hindi ko siya maire-recommend kasi ang bilis niyang mag-melt at umaapaw siya. Mas masarap dito yung brown sugar talaga, yung hindi yung muscovado. Combine din ako ng 2 to 3 tablespoons ng melted butter or margarine para ma-spread natin yung ating filling. Paglagay naman ng filling, mas maire-recommend ko yung unahin nyo muna yung butter or margarine tapos sprinkle nyo na lang yung mixture ng brown sugar and cinnamon powder kasi yung ganitong technique medyo messy siya kaya hindi ko siya maire-recommend. Pero kung trip nyo ding itry yung ganitong technique ay okay lang din naman. Pag nga pala kayong gagamit ng kutsilyo para i-cut yung inyong dough, mas maganda kung sinulid or floss, dental floss yung gagamitin niyo para malinis yung pagkakakat ng inyong mga cinnamon rolls. Is nyo muna yung molder habang pinapainit nyo yung oven o kaya yung kawali ninyo. Tapos, eto nga pala yung gamit ko. Naglagay lang ako ng metal rack sa loob para hindi direkta yung init. And then, lulutuin natin ito for 15 to 18 minutes sa medium-low heat lang. Huwag nyo masyadong tatagalan dahil ang tendency kapag tinagalan nyo yung pagluluto sa kanya ay titigas na yung tinapay. Nasa saktong 18 minutes ko siya niluto pero kung manipis yung lutuan ninyo at hindi katulad nito, 15 minutes ay okay na yan. Ibang batch ay niluto namin sa microwave oven at niluto din namin sa air fryer. Pwede nyo rin itong lutuin sa oven na pangluto talaga ng mga cakes and breads. Pwede nyo na siyang kainin as is pero ituturo ko sa inyo yung budget-friendly na sauce niya. Maglalagay lang tayo ng 2 tablespoons ng white sugar, 2 tablespoons ng mainit na tubig at tutunawin lang natin yung ating sugar. At kapag tunaw na siya at malapot na yung mixture natin, maglalagay tayo ng 4 tablespoons ng milk powder. Kung meron kayong cream cheese ay pwede nyo ring ilagay yung cream cheese. O diba, kahit walang powdered sugar, makakagawa
pa rin kayo ng masarap na sauce ng ating cinnamon rolls. Sobrang lambot nito at kahit nga maglagay pa kayo ng ibang flavor ng filling ay pwede nyo rin gamitin yung dough para sa ibang flavors. Niluto natin sa microwave for only 2 to 3 minutes sa medium heat. At ayun siya. Ito naman yung niluto natin sa air fryer.